So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, as promised, sabi ko nga sa inyo, yung April, May at kung aabot man ng June, focus tayo dyan sa mga request videos. Diba? Yun yung sabi ko sa inyo. Pero, gaya nga ng sabi ko sa inyo, isisingit ko pa rin sa April, May at June kung sakali yung mga tournament like Matira Mayaman at syempre etong Motus na sobrang init, Pedestal 3. Tapos na yung first round ng tournament, no? Yung round 1 or first round ng tournament, at uploaded na po yung lahat sa channel ng Motus Battle League. Shoutout kay MZite, shoutout sa lahat ng mga battle MCs sa Motus, shoutout syempre sa Motus Battle League mismo. Kaya yun, uploaded na yung 8 battles sa first round ng tournament ng Pedestal 3. At gusto ko na siyang panoorin, kaya re-review na natin siya. Yung mga request videos, isasantabi muna natin. Pero 8 battles lang naman to. So magra-run to hanggang April 15. So April 16, continue tayo sa mga request videos. Okay ba yun? Malinaw ba yun? Wala naman kayong magagawa kasi channel ko naman to. So ayun, yun naman yung plano. At di kayo mapapahiya sa mga battle dito, especially yung Tagpasan 4. Tain na sobrang tindi ng lineup sa Tagpasan 4 guys. Yung grabe yun, nakaka-excite yun, okay, nakaka-excite. So pero bago ang lahat, eto muna tayo. Matindi-tindi to. Calix versus Killan. Dito muna tayo. Okay, Calix versus Killan muna tayo. So, sa mga nagtatanong bakit hindi ako nag-umpisa sa Katana versus 7K, yung Tagpasan 4 kasi guys, umattend po ako ng live niyan. So, medyo ano pa sa akin, medyo fresh pa sa akin yung mga bara doon. So, unahin ko muna yung event ng Fuego kasi hindi ako nakapunta doon. Nandun naman yung first half ng ng pedestal Yung first 4 ata nandun. So, after siguro natin dito sa Fuego 2, saka tayo magtagpasan 4 para at least kahit papaano matabunan yung mga bara, 'di ba? Yun lang kasi alam niyo naman, 'di ba? Lagi ako nag-uumpisa sa bracket A. So, dapat Katana versus 7K. Pero since nandun nga ako, isasantabi muna natin Tagpasan 4. Okay? Fuego 2 muna tayo. Lahat ng pedestal elims dito sa Fuego 2. Unahin natin yan. Okay? So, nakaka-excite kasi sabi nila, narinig ko lang or nabasa ko lang sa comments, no? Sa mga posts, ito daw yung Battle of the Night, Calix versus Killan. So, huwag natin patagalin to. Umpisahan na natin to. So, ulitin ko lang, stop muna tayo sa mga request videos. Pero pwede pa rin naman kayo mag-request sa comment. Nakalista naman yan palagi sa notebook natin, sa may wagan nating notebook. And then, magko-continue tayo sa mga request videos April 16 onwards na. Kasi ito, 8 to 15 naman to Diba? So, yun. Umpisa natin to, Calix versus Killan. Let's go. Pedestal 3 Tournament. Motus Battle League. Ng gabi, gusto ko muna magpasalamat sa Circa para sa pagpapairam ng venue. 100% kay Pops Dadop, kay Paring Jack, maraming salamat. Syempre, Crown Manila, Pastry Babe. Nagkointos kami. Atin para sa Pedestal 3 Tournament. Let's go. Eto, huling laban sa kanan. Galing pa ng Malolos, Bulacan. Mag-ingay para kay Calix. Yo, Calix, shoutout sa Spacepad, Watch the Apparel, at dito sa jacket ko, Stay Worthy kay Boss Mac, at Watch the Apparel and Blind Clothing. First time ko manood ng ganito on screen kasi pinapanood ko to off screen diba? So, pakinggan natin yung mga shoutout nila. Mind blown, at kay Jillian, I love you. You know? I love you po. Galing pa ng Sukat, Muntinlupa, mag-ingay para kay Killan. Shoutout kay Padjay, Tabilawa, at sa girlfriend ko, I love you. You know? Game.
Nagkointos kami, nanalo si Kilan, pinili niya mauna si Calix, unang banat kay Calix, pedestal tournament. Pakinggan natin to. Sunod-sunod panalo nito. Kaso kay C9 Lagapak, nabigo yung hain niya. Yung pusi namatay sa may siyamangalan, o diba? Nakakatawang sa silang, ginanap pero natigukat nakain ka, oo, sa North Walk pa mismo na paupo, standing niya. Kalabang ko si Kilan. Huwag daw masyadong seryoso. Kasi makakuha lang to ng port. Ang ganda ng laro ni Calix doon sa may silang. Nakakatawang sa silang, ginanap pero natigukat nakain ka. Diba? Sa silang, ginanap, pero natigok. So, ang ganda ng laro niya doon. Meron pa puno yung siksik yung linya na dito. Oo, sa North Walk pa mismo na paupo, standing niya. Napaupo standing niya. Angas nun. Angas ng laro niya doon. Kalabang ko si Kilan. Huwag daw masyadong seryoso. Kasi makakuha lang to ng 4 to 5 crowd reaction kahit walang solid na meaning. Tingin ng mga hurado, lodi siya. Kasi magaling yan mangengkoy. Tas nagbabars. Katakot kalaban. Wala kang makukundi na. Ulol, mas magaling pa sa'yo si Blizzard, lamang mo lang nakamulti ka. Natatakot kayo dito. Dahil sa ginawa niya kay Casper, ayun lang naman highlights ng karir mo, what the rest, lugi na. Kaya mo lang naman natalo si Casper sa kadahilan ng corny siya. Bes wala ka nang maloloko dito. Mapurol na yan, Kilan, kahit na labis mang baon, hindi na baba mo ang meta-me katana na ngayon. Ibahin mo Okay. ko sa mga yan. Kasi vision ko ay mixture ng Boysen, Rhymer, Molten, Casper, Cauliflower, Floji Badger, siguradong tutumba, Doraemon, Mapler, Jason Iver at boom, bungal ka! Di ba ganun ka? Kahit walang meaning, basta nakamulti, tingin agad malakas, dadaan nila sa bilis ng kamay at galawan, tapos mag-e-enter ka sa malakas na manas. Hindi na effective yung style mong pang-collapse, iba yung kilang tumaba, sa hindi lang hupak, iba yung unpredictable sa tamad lang magsulat. Alam ko lahat ng sasabihin mo, nanamnamin ng mga yan. Pero wag ka dun dumipende. Matatalo lang ako dito pag yung mga hurado bumasa sa reaction ni Vicente. O bakit? Kada laban mo si Bis panay, aray ko be! Ay puta! Magtulong na kayo, mga mabababaw ang dunong. Gets ko na dayaan nyo sa tuwing may pagpupulong o bulgar na yung galawan na bistong katulong! Pero bistong katulong, pero di ba pinapabattle ka sa FRBL? Kaso dinecline yung invitation, mukha niya di mapinta. Nung chinat ni Rhea, naging misteryo bigla, o kala ko pandayo ka ni M-Site. Madami nang tinumba, tila yata sinumpa, repin tabing lawa, pero natakot nung saplad na papunta! Pero nagbabars yan. Okay. Sabi niyo sa pulo, makamandag ang bawat linya parang pandon snake, ha? Meron bang ganun? Grabing hype yun! May nagpapapicture sa'yo, Kilan! Merong pandon! Merong pandon! Kung Python man tinutukoy mo, wala yung kamandag. Bobo ka ba, par? Buti pa Mega London ko marunong lumugar. Ano mas nakakatawa yung sa akin? Sa bagay, may point ka. Kasi yung Mega London nilaglagaw sa tournament, tapos yung Pandon Snake napag-champion ka. Pero kahit banggitin ko lahat ng katangahan na ito, isang panlalait lang sa sarili at pamimiloso po, hiyawan agad yung mga tao. Yun ang kalakasan ni Kilan. Ganong kasakit, pero ito'y breakdown. Kasi ito din mismo kahinaan mo, isipin mo nang mabatid. Ito ay kalakip kasi self-bash ang mabisang paraan para kung nga rin di masakit. Kaya sige, Okay, ayos sabihin yun. mo mabababa mo. Pangit ka, di ka nag-toothbrush, ganyan tira alanganin. Kahit ako, uunahin kong punahin sarili ko, masakit kasi pag sa iba nang galing. Kaya sige! Sabihin mo na, di ako nakuha sa 1 minutes, kasi pang half hours. Tinalo ni Supremo, dinala ni 30, di ba ganun ka magsulat? Pero kung wala kami, wala din siya dun. Yun ang obligasyon sa bawat grupo na di dapat isumbat. Kaya kung nasa ilalim kami ng tree, ibig sabihin sa amin nag-ugat. Puta. Dami mo na rin girlfriend ko, pamilya, Last banggitin nun. mo nang walang kapararakan. King Inang, ang lakas ng second half ni Kilan. Ay, ni Calix. Ang lakas ng second half ni Calix, men. May ramen na ako sasabihin, pero sige, wait lang. Patapusin natin si Calix dito.
kaya kung nasa ilalim kami ng tree, ibig sabihin sa amin nag-ugat. Dami mo na rin girlfriend ko. Pamilya, banggitin mo ng walang kapararakan. Kaysa sa'yo di nakapagtapos. Broken family, pangit! Kasi kengkoy nga lang ako nag-aaral. May sariling pera, masaganang pamilya, may itsura. Kumikita sa mabuting palad. Lahat isinaalang-alang. Ngayon pagkumpara mo kung sinulugi sa atin pagdating sa personalan. Pedestal to! Hindi sapat na effective ka lang! Dat yung kalaban bulagta! Ngayon yung labas angas ng tabing lawa, ngayong ako na bumangka! Wala nang mabibilog sa mga bars mong fake, isa pang ganyan! Papatuklaw kita sa Pandon Snake. Okay, haba ng round ni Calix doon ha. Napansin ko lang haba ng rounds niya doon. Okay, tapos na ba? Yo! Okay, tapos na, puta. Okay, gaya ng sabi ko kanina, last nung second half ni Calix, tumama na yung mga haymakers niya doon. Mabigat na yung mga pinupunto niya doon. Shoutout kay Calix ha. Ilang beses namin nakita ni Calix. Nagkausap pa kami doon sa second site 12 dun sa flip top, nagkausap kami doon. So shoutout kay Calix. So ayun. Lex, sabi mo kailan ko re-review yung battle mo kay Kilan. Ito na, re-review ko na. So eto ha. For me, slow start si Calix. Okay? Slow start si Calix sa unang round. Medyo ang tagal makuha ni Calix yung momentum. Humabot na ng half. 'Di ba? Yung buong, para sa akin lang 'to para sa akin lang. Umabot na ng kalahati ng round ni Calix. Para sa akin hindi pa rin niya nakukuha yung momentum niya. Ineffective pa yung mga bara na binibitawan niya. Pagdating ng second half, although nagustuhan ko yung banat ni Calix doon sa meron ako nagustuhan na banat ni Calix doon sa first half, pero hindi ganoon ka effective yun. Yung silang tapos natigok, tapos basta yung laro niya doon nagustuhan ko yun. Pero after nun ang tagal na ulit 'di ba? So in short, ang tagal nung bawi ni Calix, no? Slow start kumbaga. Pagdating ng second half, andun na pumalo yung mga haymakers. Nagustuhan ko yung mga haymakers ni Calix doon. Pero for me naman, hindi naging sapat yon para iangat niya yung buong round 1 niya, no? Kasi yung buong round 1, yung buong half kasi ng round 1 ni Calix, talaga hindi talaga naging effective yung mga banat niya doon. Pagdating sa second half, doon naging effective, pero may mga times kasi na kahit malakas yung first half yung second half mo, kaya niyang dalhin yung kalahati na hindi naging effective Pero this time, effective yung round 2 yung second half ni Calix, pero hindi niya kayang iangat yung naging first half. Yun, sana naintindihan niyo yun. Masyado. Tapos napansin ko rin ang haba rin ng round ni Calix sa battle na to. Yun. Overall, ineffective yung ibang bara. Tapos yung ibang bara is hindi masyadong tumatama. Tapos yung t-shirt, M-Zite. Yung nakita ko na naman, Zite, nakita ko na naman yung t-shirt. Yung t-shirt ni Kilan. Yan yung gusto ko Yung suot mo nung 1 minutes. Nagkausap tayo, sabi mo bibigyan mo ako. Joke lang. Tapos nakarating kay M-Zite, no? Alam ni M-Zite yun. Nagkakausap kami ni M-Zite, lalo na nung tagpasan 4. Diba? Pero okay lang, wala problema. Nambuburaot. Joke lang. Gusto ko talaga yung t-shirt na yan. Sinabi ko yun kay M-Zite. Sabi ko, Zite, gusto ko yung t-shirt na suot mo nung 1 minutes. Kasi nakita ko na yun sa suot nila. Basta, nung mga nagre-review ko ng battle sinabi ko yun. Ayun. Wala, nag-choke tuloy ako. Nakita ko kasi yung damit ni Kilan Sabi ko, yan yung gusto kong damit Pasensya na, nawala. Pero ayun, going back, ineffective for me yung mga angulo na ginamit ni Calix dun sa first half. Pero pagdating sa second half, dun pumalo yung mga haymakers.
Pero hindi naging enough yun para madala niya yung kalahati ng round 1. So, yun muna. Tignan natin ha. Si Kilan, pakinggan natin. Ina, tanggalin ko muna kasi maluwag eh. Tangina na ito. Utang ina. Hayok na hayok sa battle. Nagpa-practice ako kanina, tangina umaaligid sa akin. O hindi? Kalaban ko si Kalis! Ha! Grabe, galing to. Pakisabi sa mga member mo, di ako natatakot kahit dalin mo. Supremo Pilos sa tong Kalis, batak sa battle rap. Sa akin kain pa rin to. Tsaka paano kayo naging batak? Eh yung terde lang may tira sa inyo. Kaya pag nilabas ko na yung mga hand gestures sa timing ko, para aesthetic ka, talaga maguguluhan ka kasi itutugma ko yun sa kapit. Okay. Sa part na to, na-checkmate na-check ni Calix si Kilan. Sa part na to, yung about sa gestures, tas yung sa tugmaan. So, okay. Tignan natin, ha. Gesture sa timing ko, para aesthetic ka, talaga maguguluhan ka kasi itutugma ko yun sa kapis next week ka. Hagis, technique, pares, hectic, atis, rabis, sangkis, hanis, may mamulti, ayos lang. Pero do gaya mo na pagiging artist epic, makikita nyo lambitin sa akin itong calisthenic. That's it, basic. Nahuli, no? Nahuli ni Calix sa part na yon. So, pwede nating dagdagan ng punto si Calix doon or maging mawala. Basta, props kay Calix doon. Ang ganda nung niya doon. Ganda nung pag-aaral niya kay Kilan. Okay. Astig yun. Para sa akin, na-check niya si Kilan sa part na yon. Pag-usapan natin ang pagiging SK mo. Ano yan? Sangguniang kagaguhan! May tanong ako pare. Bakit kayo mga SK sa tarpaulin na ganito palagi? Handa daw kasing maglingkod para sa bayan. Yung ba talaga gusto? Plataporma, isulong, pamamalakad, kaya ka tumakbo. Ulol, alam na namin habol mo. Kasi gusto niya daw ipaayos yung lupain. Sa kanilang lupang sinilangan. Yabang kagigil, palupan-lupang sinilangan ka pa dyan. Title mo sa pambansang awit, Bayang Magiliw. Putang ina mo, pambansang awit, Bayang Magiliw. Sige nga, katwiran? Paano mo ipapatag yung lupa sa Bulacan? Hindi mo alam yung lupang hinirang. Hayop kamin. Hindi ko makalain. Sa AK nga na mukhang laman lupa, alam mo yung lupa, ikaw saan lupalop nang galing. Panis, no? Cynthia Villar lupa in bars, bitch. At kung sasabihin mo, tinalo ako ni C9, labi niya, di ba? Grabe ka na, Brad. Nadaya lang ako ni C9 kasi usapan namin bago battle, bawal mag-rebat. Tsaka paagat ko lang yun. Alam ko kasing di siya susunod sa usapan kaya partida ako ng pathology. Alam ko din na pupunahin ako neto tungkol doon. Pag ginawa mo yun, gumana aking strategy. Nagbabasketball reference pa sa nakakaanyang laban. Kesyo, sablay ang mga tira kaya di mo mapupuntusan. Putang ina mo yung puntusan. Ganto ka nga kapag tumira, nagre-reference ka pa ng basketball. Alam nyo role niya doon, utusan, bano sa kupunan. Siya lang yung basketball player na bangko, wala pang upuan. Kanina ka pa tinatantusan, kaya ngayon ka nabibingo. Babalentong sa akin to dito ngayon sa sirka kasi sirko. Nag-post ka pa na sa pedestal, susubukan mo kunin yung tropeyo. Tarantado, di mo magagawa yon. Ako sobrang excited ko kayo mag-champion, nakaisip na ako anong ikaka-caption. Sinabi niya na to, alam ko nga ang guluhan mo ko tungkol sa baba, may matugma, panay patawa, bungal, laban kay C9, tabinlawa, feeling pogi, pangalang Kilan, tungkol sa JF, sarili nila lights. Pero di mo ako madadagit. Makukumbinsi mo lang, panalo ka dito kapag niisa sa mga nabanggit ko, wala kang ginamit. Pero round 1 pa lang, ang dami niya nang ginamit. Kaya wag mo na ito isipin. At sa mga judges, alam niyo na siguro anong ibig sabihin. Thank you sa storytelling. Tain na, galing. Ang ganda ng laban, Diyos mio. Siguro kung nauna point of view. Siguro kung nauna si Kilan sa banat na yon, siguro sobrang naging malakas or sobrang naging ineffective yung mga bara ni Calix.
no? Kasi lahat ng sinabi ni Killan, narinig natin beforehand kay Calix, di ba? So, nagkatalo sa coin toss. Puta. Nagkatalo sa coin toss. Kasi, yun nga, ulitin ko lang ha. Kung halimbawa, nauna si Killan, narinig natin yung round ni Killan, malakas pa yon, di ba? Malakas pa yon kasi nagbanggit si Killan sa may gestures, sa multi, yung mga angulo na ginamit ni Calix na nauna natin narinig kay Calix kanina sa round 1. So nagkatalo sa talaga sa coin toss talaga. So ang hirap kasi hindi mo alam kung sino yung pupuntasan mo sa round 1 kasi kung naging naging tabla sa mga references di ba? May pinuna si Calix about dun sa multis, tapos ginawa ni Killan. May pinuna si Calix about dun sa mga angulo kay C9, di ba? Tapos sinabi rin ni Killan. So ang hirap puntusan kung depende kung saan mo pupuntusan kung pupuntusan mo ba si Killan sa part na yon or pupuntusan mo si Calix sa part na yon. Pero sabi ko nga gaya nga nasabi ko, nagkatalo sa coin toss and great job na natapalan ni Calix yung mga bara na i-spit pa lang ni Killan sa round 1. So for me yung round 1 siguro ibibigay ko kay Calix sa score na 8-7. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman babaguhin yung breakdown natin kay Calix na ineffective yung first half, tapos pagdating sa second half naging effective na yon. As is yun, totoo yun yung point of view ko, goods yun. Pero yung Killan kasi sa round 1 is nauna na kasing natin narinig kay Calix yung mga ganong angulo. So para sa akin nabawasan yung impact ng sinabi or ng buong round 1 ni Killan. So sabi ko nga sa inyo, nagkatalo sa coin toss na if nauna si Killan at narinig natin yung mga ganong angulo, magkakabaliktad din na magiging ineffective yung buong round ni Calix sa part na yon. Pero since nauna si Calix, ganun yung nangyari kay Killan na sobrang naging ineffective lahat ng mga bara niya. Nawalan ng impact kasi nga nagamit na yun ni Calix kanina laban sa kanya. So sana naiintindihan nyo yun. 8-7 Calix. Tangina na ito, parang nakadroga. Galit na galit ka sa SK, di ka lang nabigyan ng bola. Tangina. Hindi. Best friend ko talaga yan si Killan. Di ba nung ultimo nag-practice tayo sa likod ng Norfolk? Talagang hiyawan ng bars para mas dama yung punto. Wala nang intro-intro, nalaglagan ka ng mangga sa ulo. Kaya nung battle nila ni C9, hilo na yan Ano, tama ba? Para kang si Tonsi, di pa nag-i-start battle, may tama na. Di ba linya mo to? O di mo subukan mag-boxing, tuturuan kita mag-punching, ha? Tuturuan kita mag-punching. Best ever. Pag mag-i-English ka, haluan mo ng word player. Tangina na ito, parang si Dave Denver. Lakas mo man lakit ang estado ng tao? Nangungupahan lang kayo? Hindi pa daw nakakabayad, yun ang kwento ng apport mo. Lagi silang nagtataguan ni Aling Eva, laging linya next na sahod po. Bago ka daw magtawag ng Olga, dinahanap ka daw ng landlord nyo! At speaking of landlord, nung gumawa ng liga si M-Site, bigla niyang tinabla yung liga ni Shernan. Tas ngayong kumukuha na si Enigma, malamang mantratraidor din to, watagarang lilisan, manggagamit! Tarantado! Yung magkatandem pinakitaan ng doble karang pagkatao. Inana yung 2 por 2. Ang aking opinion lang, sobrang solid nun man. May issue na pala ng pang-aahas sa SM. Kala ko sa Robinson lang. Kasi pagsasayang ng Inang ganda nun, tol. Ulitin natin yan. Nagustuhan ko yun. Ulitin natin ito watagarang lilisan, manggagamit! Tarantado! Yung magkatandem pinakitaan ng doble karang doon pa lang ganda ng setup niya. Yung magkatandem, pinakitaan ng doble karang. Tapos biglang, katao. Inana yung 2 por 2. Ang aking opinion lang. lupit nun. Inana yung 2x2.
Sobrang solid nun man. May issue na pala ng pang-aahas sa SM. Kala ko sa Robinson lang. Ang lupit nun guys, sa mga di nakakaalam yung about dun sa ahas tapos Robinson, matagal na yun eh. Yung may nakitang ayun, makitang ahas dun sa Robinson. So, alam ko hindi lang yun hindi lang yun normal na ahas eh. May something dun eh. 'Di ba? Medyo di ko na ma-visualize or di ko na maalala, pero yun, yung about dun sa Robinson na issue, yun sa about sa ahas. Yun. Tapos ang ganda na connect ni Calix about dun sa SM na share ng M-Site 2x2, inana yung 2x2. Grabe yung niya doon, grabe yung siksik yung mga punto niya doon tsaka mga bara niya. Props kay Calix doon, pinakamalakas na bara na narinig ko dito sa round 2. Sa round 2 Kasi pagsasayang ng opportunity ang nakagawian na itong si Iho, binigyan ng Listrak, Slack 1, C9, lahat ng yun di siya handa, tas tingin nyo top tier pa siya dito, kaya 2 beses di sinipot ni Maste. Akala mo kung sino, di mo pa din alam violation mo, 2 times ka nang binibigyan ng pito! Tas ngayon, pedestal ulit! Kahit laging palya, binuhusan ng oportunidad sa pambibaby ni Sight kumakabigyan. Alam mo bang pag bars namin, di yan nagre-react. Pag bars mo, maligalig-gilagid yan. Pero kahit ganun, di ka pa rin nakuha ni Enigma. Kasi di lang galing, pati consistency requirement sa pagiging hubog. Planchado lahat ng plano sa'yo ni Paolo, ikaw lang tong gumusot. Pinaulanan na ng maraming spot, hindi pa rin lumusot. Di rin ako nakuha sa 1 minutes. Pero at least may oras pa ako para masasain yung bara. Sa'yo mas masakit na hindi ka kasama kasi andun ka na sana, kaya lang nagpabaya ka. Magaling ka ngayon! Next battle, lilipas din yan! Habang ako yung pagiging consistent kahit di trip kalaban, di nagdadalawang isip bigyan! At yun yung mga sakripisyong di kayang tumbasan ng tindi. Tandaan mo walang solid na pakulo pag yung apoy patay sindi! Sa abanong di ka kukunin ni Arik, may line siya na ganito, sabi niya kay Nego, yung multi mo parang USB Type-C na kinonect sa smartphone kasi di pwede mag-connect. USB Type-C, smartphone! Bakit nag-connect? Tangina na ito tungaw. Alam mo sabi ng smartphone, ang bobo mo daw! Pati smartphone sinisi. Tangina, iPhone 15 nga, Type-C now eh. Anong klaseng moves yun? Kung ayaw mag-connect, ireklamo mo kay Toolphone! Tangina, yun na ba yung bright idea? Tangina yung motos lugi na. Aking nasurit huling kinukubli lang sa multi niya. Doble-doble kata ngahan nung kay tila duplika. Maluwag na tornilyo niya. O eto USB Type-C. Saka power bank. I-charge mo yan kokote mo. Baka yung ilaw pundido na. Tangina mo. Galit na ako. Charge mo yan kokote mo. Baka yung ilaw pundido na. Ano round 3 freestyle tayo? Ano? Ako muna mo. Ano? Freestyle? Oh, sige daw. Di na ako nagulat. Kahit ako papahig sa freestyle pagtalo sa sulat. Aray! Okay, what a ender para kay Calix. Okay. Yung natawa ko dun sa natawa ko dun sa USB. Tapos sabi ng smartphone, Bob. Tawa ko dun. Tapos pag ayaw kumonek, reklamo kay Toolphone. Tangina mo, Calix. Okay, natawa ko doon. Okay, going back. Ender ni Calix. Solid yun. Ang ganda ng pagkaka-close niya ng round. Nagustuhan ko yun. Meron din ako nagustuhan na bara kay Calix sa bandang gitna. Pero overall, iba talaga yung ewan. Kasi nasubaybayan ko si Calix sa mga battles niya dito sa Motus. Gusto ko lumaro si Calix, okay? Especially yung laban niya kay Antonym. Putang ina, ang lakas ni Calix doon. Sobrang lakas ni Calix doon. Pedestal 2. Ang lakas niya doon. Kaso nga lang, pagdating sa laban niya kay Supremo, alam ko kay Supremo, medyo doon na bumaba yung yung
alam mo yon yung hindi ko masasabi na energy yung bumaba kasi kita nyo naman kung gaano ka-energetic yung gaano ka-powerful yung yung performance ni Calix. Pero sa returns medyo hindi na parang iba na yung Calix, men. Sabi ko nga sa inyo, rookie yung debut ni Calix laban niya kay Anthony, tangina sobrang lakas niya doon, men. Sobrang lakas niya doon. Kung di ako nagkakamali, yun yung pero baka mapahiya kayo. Anuin ko search ko muna. Diyan muna kayo. Pero alam ko yun yung na ko eh. Baka sabi ako ng sabi na gano'n, tas iba pala yung pinupunto ko. 'Di ba? Andito yun eh. Ito nga yun. So, ito nga yun. Ang last ni Calix dito. Naalala ko pa yung sabi ko diyan na hindi naman itatapat ni Emzite si Antonym sa sa rookie na alam mo yon na kasi nakailang battles na si Antonym sa Motus ng time na yun. Tapos biglang itatapat ni Emzite sa rookie, 'di ba? So nagtaka ako noon time na 'yon. Alam ko na review ko na 'yun pero kung hindi pa siguro 'yun yung time na hindi pa ako nagre-review ng battle. Pero 'yun yung halimaw na Calix, tol. Kung mapanood man ni Calix to, tol, tangina halimaw doon sa laban mo kay Antonym. Pero para sa akin lang naman, since nasubaybayan ko si Calix sa mga battles niya dito sa Motus, parang hindi na ganun yung mga yung mga punto, yung mga punchline, yung mga haymakers, hindi na ganun ka-solid unlike dun sa una ko siya napanood laban kay Antonym. So yun lang. Yun, sabi ko nga sa inyo, wala ayoko maging bias sa channel natin. Gusto ko honest opinion lang. So kung makapanood ni Calix, sana wala magalit. Honest opinion lang, leaks. Alam mo yan. So, ayun. Solid na performance, solid na energy, solid na delivery, pero I think sa punto, medyo hindi ito yung bigat or kulang sa DN, kulang sa impact na mga suntok or na mga haymakers. Yun. Kilan. Tanga! Pero gusto ko yung gusto ko yung Ender. Gusto ko yung Ender dahil na baon yun. Talo sa sulat. Waka paser. Tignan mo nga panoorin mo yung pinartido ko kay Casper. Yo! Eto Alam mo bang sa naisip mong rap name naguguluhan ako? Kasi kanina tawag sa'yo ni Kuya Sai, Calix. Yung ibang tao tawag sa'yo, Calis. Puta, ano ba talaga tama? Magkatunog na nga yung X at S, nilagay mo pa na parehas sa name mo. Alam mo na masama na paglabis, unang basa ko sa name mo, Calix. Magingay ba kay Calix? Sa lahat ng may rap name dito, sa ilan yung maarte, di ko maintindihan, parang gender ni Barney. Tapos lagi ka pa nakasigaw. Ano, baka matakot ako pare? Saan mo natutunan niya sigaw-sigaw mo? Sa nanay mong galit sa'yo lagi? Sino kapatid mo si Chula? Huwag kang feeling malakas. Alam mo, anong tingin ko sa'yo ha? Upgraded na kulas. Dito, kinumpa kayo sarili sa baso. Kesyo kada tira, basag. Kayo napathumbs up naman. Tamang baso nga yung Calis kasi pang shot glass ka lang. Kasi wala nang ibang gagawin yan, kundi aggressive na lang. Ano ka, magikero tapos isang tricks lang alam? Laban mo kay Da Vinci, di ba dinadaragdaragan mo siya? Sa akin mo gawin yan, Sa akin mo gawin yan. Bakit hindi handa yung tao, ikaw grabe na kumakasermon. Habang nag-iinit ka sa laban nyo, sa maghapon nyo nagkabit ng aircon. Paulit-ulit finiflex pagka panalo kay Da Vinci, tangina neto, muntanga. Hindi bakit tinalo mo yung nagkakabit ng aircon, ibig sabihin, cool ka na. Pero maiba, alam nyo bang sobrang makajos ng pamilya ni Calix? Kinuha lahat ng religion para sureball sa langit. Madaya! Madaya!
Pinagtitiripan kayo. Yo. Pinagtitiripan kayo ng lola mo. Ha? Nagpapanggap siyang mahina. Para mabantayan yung magdamag. Pero pag wala kayo sa bahay, ang sigla niya maglakad. Imbes pagkain ang gusto alak, ayaw sa pagkain ng main course. Imbes si Lola mag-Lola Remedios, puta si Lola Remedios. Hindi lang basta patawa, yung estilo ko kahit saan kayang iatake. Tunapaning nakabante, matapat man sa mataas, hindi basta mahuhulog kapag magaling sa balanse. Kaya kung pupunahin mo ko ng puro patawa, wala dun duga. Ako yung tipo ng joker na di na kailangan ng kolorete kasi nakakatawa na ng kusa. Kaya pumatay parang hiso ka kahit walang permanenteng luha. Kaya mag-agresibo ka na ulit. Alam ko yun naman yung nais. Round 3, pakinggan natin. Kalix! Tangan, ang hirap naman ng battle na to. Ayoko na. Stop na natin. Okay. Ang hirap po, tragis na yan. Dat pala, hindi mo na ito yung review ko. Hindi pa pala ako ready reviewin to. Magkaiba ng atake. Magkaiba ng atake, guys. Magkaiba ng atake. Calix, more on bars. More on 4-bar setup. Haymaker. Punches. Diba? Yun yung nakita natin kay Calix. Punto. Pagdating kay Killan, iba rin. More on jokes. Performance. Sa performance, pwede natin sabihin tabla. Kasi yung naging round 2 ni Killan, more on nakita niyo naman na nag-focus sa mga jokes. At hindi natin pwedeng i-disregard 'yon, sobrang effective no. Ako nga mismo nanonood, nag-breakdown dito, natawa ako doon sa mga banat niya. Okay 'yon. Real talk, okay 'yon. Nagustuhan ko yung timpla, yung flavor. Pero ang hirap balansehin. Although kanina may mga seryosong banat din naman si Killan, tapos biglang nag-switch or biglang may mga transitions papunta sa jokes. Ang hirap lang for me, no? Ang hirap kasi sabi ko nga sa inyo, binreakdown natin yung naging round ni Calix is bars, 4-bar set, punto, haymaker. Pero sabi ko nga sa inyo, medyo bitin sa impact. Kulang sa DN yung mga bato ni Calix eh. May mga linya na tumatama, may mga linya na hindi. So ayun yung kita ko or absorb ko sa mga bara ni Calix. Kay Killan naman, may malakas na Killan, no? May malakas na Killan. Laban niya kay Casper. Diba? Ang lakas ng mga bara ni Killan doon. Pero dito, medyo hindi rin ganun ka lakas yung mga haymaker niya, yung mga punto niya. Andun yung jokes, kuha talaga. Kahit ako mismo nakuha ng jokes. Pero, since pedestal to, ayokong tumingin lang sa isang element para lang masabi na lumamang ang isang MC, 'di ba? So gusto ko pa rin balansehin. So since magkaiba sila ng atake sa round 2, pero masasabi ko na mas naging malakas yung round 2 ni Killan compare sa round 1 kasi yung round 1 kasi nagkatagpo talaga yung returns nila dun 'di ba? Sabi ko sa inyo nagkatalo sa coin toss, pero pagdating sa round 2 iba na, nagkaroon na ng ibang angulo, gumamit na sila ng iba't ibang angulo. So, ayun. Since breakdown, iba yung naging elements ng atake nila sa isa't isa. Killan, kita nyo naman sa performance. Sa performance, itatabla ko yun. Parehas malakas. Ang ganda nun. Sa mga bara, parehas silang hindi naging ganun ka-impactful or ka-DN sa mga haymaker at mga punches na binitawan nila sa isa't isa. So, yung jokes ni Killan tsaka yung mga bars ni Calix, ayun yung naglalaban para sa akin. And sabi ko nga sa inyo, kung magbe-base tayo sa effectivity at saka sa
isang elements lang, syempre, will go to Killan kasi jokes yon tapos sobrang effective pa yun sa crowd or sa akin mismo, no? Kahit i-disregard natin yung crowd, para sa akin, sobrang effective nun, di ba? Kay Calix naman, hindi rin natin pwedeng i-disregard yung mga punto niya. Although, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun ka-impactful. Pero, yung imagery, di ba? Yung image, yung iba't ibang elemento na binuo ni Calix sa buong round 2 is yung difficulties, no? In short, yung difficulties is ni-scorean ko yung mga ganun. So, mahirap tansyahin ang round 2. So, I'll give it 8. Round 1 nito ni Calix para sa akin tabla yun. Same ng power ng energy 1 and 2. Pagdating sa round 1 ni Killan na lesson lang naman yung points ni Killan dahil dun sa mga angulo na ginamit ni Calix eh. Pero kung hindi, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo kung nagkatalo sa coin toss, kung nauna si Killan doon, sa kanya yung mataas na puntos. So pagdating sa round 2, para sa akin mas naging powerful yung round 2, pero hindi yung pagiging powerful nun is hindi kayang ma-overtake yung naging performance or content ni Calix sa round 2. Yun, sana naintindihan nyo. Medyo mas magulo lang pero sana yung mga punto is naihatid ko sa inyo. Magulo yung battle. Kasi ang ganda nung round 1, pagdating sa round 2, nagkaroon ng style clash. So, alam nyo naman kapag style clash, hirap na hirap ako dito. Kasi kailangan ko balansehin sa iba't ibang elemento. Ayoko mag-base lang sa lamang si ganito sa ganitong elemento at lamang naman yung isang MC sa ganitong element. Ayokong ganun lang kasi kailangan makita natin yung differences ng dalawang MC. So, tabla sa round 2. Mahirap yung battle. Sabi ko nga, hindi pa pala ako. Kala ko ready na ako mag-review ng another tournament kasi katatapos lang natin sa Isabuhay 2016. Napasubo ako dito. Pero, tuloy! Tabla sa round 2. Round 1 Calix, round 2 tabla. Round 3. Magingay para kay Calix! Yun ay argumento mo? Ilan ba followers mo? Pag mababa, hindi libre ha. Hindi ako bata, antayin ko PM mo. Hindi, okay na sila. Sabi mo kay Ken. Sabi niya kay Ken, itong taga Cavite na puro Cavite tsak hindi kakabitin. Tanginang wordplay yan, pang sinauna. Nagkakahulda pa na sa Cavite, magpaawat ka muna! Lagi mo pa sinasabing gwapo ka. Di naman sa bitter chong. Nakapunta ka na ba ng LTO? Kamukha mo mga picture doon! Mukha ring illegal recruiter, sobrang lumala na to, pre. Mukhang pulubing inampun ng mayaman tapos tumaba ng konti. Dinayan sa Cebu. Tangina yung galawan mo daw pang 7 anyos. Puta parang tanga. Pagbaba ng airport, tinanong niya yung gwardiya kung Bisaya ba siya. Inasikaso sila doon. Tas wala palang sulat. Ayun si pare nag-choke. Ikaw tong umurong yung dila kahit kalaban mo yung stroke. Di ba linya mo to? Alam niyo yung omelette? Pagtapos battle natin, wag ka ng omelette. Isa yan sa best lines ni Jonas. Di ka na-update, pwedeng humabol-habol man. Iniba lang ni Lodi tapos binago-raos kahit nakaw angle niyan. Pinaikot-ikot lang yung omelette, ini-scramble lang. Tas gusto mo maging special pick sa Luzon? Kaya sinabihan mo si Slack na di-deserve sa flip top at peking Makata. Hindi daw si Slack yung susi kay Ki para sa bagong kabanata. Ano nga alam mo, mai-impress mo si boss? Ulul pesteng paawa, hindi bibigay gusto mo porket pinuna mo si Slacky. Siniswerte ka yata! Lagi ka bang naka-crocs? Daig mo pa bayawa kung maglaway. Puta para yung bata. Yung saliva niya pag natutulog yung tagas walang sawa. Pag nasimulan na tumulo, umaabot hanggang baba. Kaya dat binaban na sa liga yung grupo niyan, tabing laway! Ano grupo sa grupo? Kada sampa na bitbet. Kayo na una pero kami nagbunga sa pagkayod dumikdek o sa sobrang sarap ng hain ng ano nitong mga taga-tabing laway nagsitulo sa inggit. Pero may liga sila. Alambren tulay. Mga mukhang rugby boys sa streets. Ano pa naman ng alambreng tulay sa Mega London Bridge? kahit magtulong buong grupo, wag na magbalak. Ako uubo sa tabing lawa, ito'y swamp attack. Tinalo ka ni C9. Gamit patawa at freestyle. Oo, Mina, mayan, ba't nga naman magmamalalim yung sikon tabing lawa lang? Sinabihan mo si Kulas.
na may dalang cotton pero di na cotton cam. Basta talaga mapilit mo yung wordplay, no? Kahit tanga sulatan, kung di mo mahanap yung cotton, pinapakitaan ka ngayon ng taga Bulacan. Ito yung deja vu! Sa first round mo kay Class G, o mauulit yung cycle. Kahit 50-50 lagay nung buwan, di na aabot sa quarter! Mag-improve ka naman! Sawa na kami sa humor mo na pangkanto. Dapat pambatikan, sumugat bro. Kaysa nagsasabing tagilid ako dito balibag yung utak nyo. Ba't ko sasabayan karisma niyan? Sabayan mo kalidad ng sulat ko! Pinakita ko na! Pinagkaiba ng linyang pinag-isipan sa mema lang na joke sa naku. Kuha lang yung crowd sa may tumatatak na quotes. Diba sabi mo? Sa debut mo kay Robson, yung MC na babadibag sa akin, di pa nakikilala. Ito na yun! Naisip mo ba, boss, na dati palang pala na-predict mo nang saan nun ka magtatapos? Badibag! Ang badibag, ulol! Ang gago ni Kira na puta. Ano ba yung mag-ulol? Okay. Siguro pakinggan muna natin yung round 3 ni Kilan sa part na to. Ang hirap talaga i-judge nung battle na to. Round 1 pa lang nahirapan na ako. Pagdating sa round 2, sobrang dikit. Pagdating sa round 3, okay, so alam niyo ba kung bakit ko gusto mo nang pakinggan yung round ni Kilan? Kasi para sa akin yung 1, 2, 3 ni Calix pare-parehas. Kung ano man yung naging comment ko sa 1, 2, yun din yung mako-comment ko sa round 3 ni Calix. Akala ko nga mas magiging Akala ko mas magiging mababa pa, pero para sa akin humabol naman. Akala ko bibigyan ko na ng 7 si Calix sa round 3. Pero consistent, malinis, delivery maganda, performance maganda. Pero yun, sabi ko nga sa inyo kung ano yung comment ko sa 1 and 2. Yun din yung mako-comment ko sa 3 ni Calix, no. Props sa performance, maganda yon. Stage presence, ang ganda nun. Writtens, sa writtens lang medyo kasi hindi talaga ganun ka kadiin yung mga andun yung mga punchline pero parang may kulang or parang bitin, 'di ba? So yun yung ko take ko doon. So yun, tignan natin round 3 ni Kilan. Boss! Badibag! Ang badibag, ulol! Ayaw mag-rebat, para hindi naman kawawa. Yo! Alam nyo bang may nasagap akong balita sa'yo, bay? Pagtapos mo daw magjakol, nag-iisip ka ng pangarap sa buhay. Eto, real talk Inad ako ng GF niya. Para pag inaccept ko, angulo? Pero nung inisto ko jowa niya, masyadong feeling air. Nakalagay sa bio, City Girl, tas pangalan, Ginny Peer. Tangina mo, Ginny Peer? Anong favorite niya? TD Beer? Last line niya sa third round kay Amari, sabi niya, di pa ako sumagad, di pa yun unlimit. Tapos na ako magsayang ng oras, handa na ako sa 1 minute. Wala sa 1 minute! O ba sabihin mo, wala ako sa 1 minute. Ayos lang, kasi hindi ko pa panahon. Pero para sabihin, handa ka sa 1 minute, tas wala ka sa poster, ang sakit ng ganun. Kaya sinari niya na lang yung poster. Sabay sabing, malay nyo, sa second batch. Tas may emoji na ganito, tas ganito. Iba rin talaga dedikasyon na itong guy. O paano kung wala ka sa second batch? Baka sa second life. Agwat natin, sobrang layo. Mula Afghanistan to Siargao. Layo Mula Afghanistan to Siargao. Ganong kahaba na trip. Manlilimos to sa akin ngayon na parang badyaw na sumabit sa jeep. Tas diba binata-bata mo supremo sa laban? O anong pakiramdam na mas matanda ka sa kanya tas ikaw yung ginulangan? Paniliya niya, pag binuksan ko utak mo, tawag doon, open-minded, ha?
Ang lakas mo pumunta ng linya sa kalaban sa'yo, panggago rin naman. Para anigsin din ng yosi sa gitna ng gasolinahan. Dapat dito sinisilaban. Sobrang baduy, sariling kanta, iniiyakan. Nag-wordplay pa kay Eds. Sabay sabing, ako ang papas lang kahit taga-Pasayan. Papas lang. Pasayan, taga-Pasay, Pasayan. Sige nga, try natin. Papasa ko sa'yo, papasa mo sa kanya, papasa mo sa akin. Ano, game? Game! Nga po, mabilis lang. Ano? Di ba nakuha ko agad? Tatanungin mo anong obra doon? Ganun mang bilog, walang bola yun. Hindi mo totoong Hindi mo totoong Okay. tinalo si Antonym. Sa lakas mula ng boses dinaan. Kaya paano di Okay, so eto na yung sinasabi ko kanina about sa laban ni Calix siya kay Antonym na para sa akin sobrang lakas ni Calix doon. Pero ang boto ko ata doon, nahirapan din ako sa ano na yun. Nahirapan din ako dun sa battle na yun. Either way yun, either way. Hindi ko lang alam kung dito ko sa Judge Jinan na kasi may isa akong channel na na-terminate kasi dati kasi ako nag-upload na mga clips sa streaming. Nag-stream kasi ako before. So, doon ako nag-upload na mga games, mga highlights sa games. So, na-terminate yung na-terminate yung channel ko na yun. Kaya hindi ko lang alam kung doon ko na-upload kasi ano pa sa akin, naalala ko pa. Kasi hindi ko pa naman na-check dito sa channel natin. Pero yun, share ko lang. Hindi mo totoong bilog, walang bola yun. Hindi mo totoong Hindi mo totoong tinalo si Antonym. Sa lakas mula ng boses dinaan. Kaya paano di masusungkit yung taga mataas na kahoy etong Kaya di masusungkit yung mataas na kahoy etong Bulakenyo may kawayan. May kawayan! Ganun kayo mag-wordplay, bobo! Kailangan ko pa bang bagalan para lang mag-slow mo? Yo! Noon, tropa turing ko sa'yo sa loob at labas ng laban. Dati kinukuya-kuya ako niyan. Ngayon wala ka ng galang. Kaya nung hinamon mo... Dati kinukuya-kuya ako niyan. Ngayon wala ka ng galang. Kaya nung hinamon mo ako, doon ko lang nalaman. Kasi tingin mo sa akin kalaban. Tingin ko sa'yo wala lang. Woo! Laban yun ng Supremo. Sinumbatan mong ikaw nagbabayad ng pamasahe, pang-project, pambaon, pangkain. Tangina mo may magulang yan. Hindi ka pa ba nakontento? Sa sinabi mong hindi ka nagmukha mapera. Nagmukha kang bakla ni Supremo. Loloadan mo yung tao, tapos susumbat mo sa battle. Tanginan to, pakahayop. Bugo kayo mga piste. Simon level pa ako na naog. Supremo, use data ka na ulit. Ubus na yung Tagalog. Body bag. Ano mo? Ha? Hintok. Nagpuso. Ang ina kanina naguguluhan pa ako no? Nag-iisip pa ako ng mga sasabihin ko kanina. Pero may mga concept naman na akong sasabihin, may mga concept akong nabubuo. Tapos binanatan ako ni Kilan ng ganun, tangina. Wala na. Loloadan mo yung tao, tapos susumbat mo sa battle. Tanginan to, pakahayop. Bugo kayo mga piste. Simon level pa ako na naog. Supremo, use data ka na ulit. Ubus na yung Tagalog. Body bag. Ano mo? Ha? Hiltok, nagpuso kahapon na last battle ko na. Dahil sa mga problemang dala. Pero dahil talo ka sa akin ngayon, mukhang hindi pa pala. Gagi. Motos Battle League, Fuego 2. Wala. Strongest round ni Kilan, round 3. On the other hand naman, or the other side naman, Calix, sobrang consistent. Pero kaya nga nang sabi ko sa inyo,
may mga gusto na akong sabihin kanina pero hindi ko pinutol kasi yung moment, ito gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kay Calix, ang tagal niyang makuha yung momentum niya. Kung paano ko napanood, kung paano ko tinake yung mga bara. Ganun eh. Ang bagal, ang tagal, no? Ang tagal, ang bagal na makuha ni Calix yung pinaka-momentum niya. Unlike kay Killan, na ilang bara lang, andun na agad siya sa momentum niya, tapos na-maintain niya yon. Kung mawala man siya sa momentum niya, andun agad, nababalik niya. So, sa round 3, I'll give it to Killan. Malayo yun, tol. Malayo yun. Pero, pwede ngang weakest round ni Calix yung 3 eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, humabol lang yung round 3 ni Calix para sa consistency ng 1 2 3. Pero still ganun pa rin talaga ang bagal ang tagal na makuha ni Calix yung pinaka momentum niya. Yung mga ender lang, real talk, yung mga ender yung pinaka nag-aangat sa ang ganda ng mga ender ni Calix, tol. Nagustuhan ko yung mga ender niya, and para sa akin enough yun para iangat niya ng konti yung round niya. Kaya all 3 rounds ni Calix bigyan ko ng 8 yun. Performance okay, delivery okay. Ano pa? Mga ang pinaka naging highlights lang ng 1 2 3 ni Calix is yung mga haymaker is hindi ganun ka impactful, yung mga punchline, yung mga hindi masyadong, may mga times na hindi nagpe-pay off yung mga punchline, may mga times na dumadables, hindi ganun ka-solid yung tama. Ganun ganun yung pinaka naging story or naging highlights ng round 1 2 3 ni Calix. Kabila naman, Killan, weakest round niya yung 1 kasi dahil kadahilan ng nauna si Calix gumamit ng mga ganung punto bago niya i-spit yun. So, na-disregard talaga yun. Binigay ko kay Calix yung round 1. Pero 2, doon na yung umangat na yung Killan. Kasi hindi na hindi na nagmukhang rebat yung round 2 ni Calix kasi iba't ibang angulo na yung mga ginamit nila. So, tinabla ko yun. Kasi magaling si Calix sa ganitong style, si Killan magaling sa ganitong style. So, tie. Pagdating sa round 3, slow start ulit kay Calix, ang tagal niya ulit or ang bagal niya ulit makuha yung momentum niya. Ender, si Dalba ng ender ni Calix yung round 3. Yun. Pagdating sa round 3 ni Killan, ayun na. Momentum, nakuha niya agad yung momentum niya. Tapos pagkuha niya ng momentum, na-maintain niya yon hanggang sa gitna, hanggang sa matapos yung round. Yung mga angles, yung interpretation, yung mga performance, yung delivery, jokes, tangina, sobrang effective ng jokes ni Killan dito. Pasok na pasok yon. So, performance, I'll give it to Killan. Strongest round ni Killan at weakest round naman ni Calix yung round 3, pero I'll give it 8 pa rin. So 24 points para kay Calix, pero grabe yung Killan sa round 3. Kinatay niya si Calix sa round 3. Nagpaulan din siya ng mga punto dito about dun sa Antonym, 'di ba? Yung laban ni Calix kay Antonym. So nagpaulan siya ng mga punto dito. Yun, 10 points for Killan. Mahirap na battle, style clash, pero I'll go for Killan sa effectivity. Mas maraming effective na mga bara si Killan dito. So, 1, Calix, 2, tabla, 3, Killan. So, compare round tayo, tabla yon kasi 1, round 2 tabla, 1, Calix, 2, round 3, Killan, tabla, diba? Pero sa score sheet natin, 24 points para kay Calix, kay Killan naman, 7, 8, 25 yon plus 10 7, 8, 15 plus 10, 25 yon. So lamang ng 1 point si Killan sa battle na to. Ang ganda nung salpukan ng mga bara nila, no? Sobrang solid nun. 7, 8, 10, 25 to 24 Killan. Pedestal 3 tournament. Putang ina, magingay pa kayo sa beses para sa salamat sa venue. Palakpakan natin yan. Maraming salamat sa Soto. Maraming salamat sa inyo. Napakalaki advance sa second round. 4-1. Magingay.
para kay Kilan. Shoutouts kay Calix. Hindi ko in-expect yun, tayo na. Shoutout muna, 4-1. So, gusto ko marinig yung mga opinion ng mga judges dito. tangina, sobrang lakas ni Calix sa akin. Hindi ko in-expect yun, Shoutout Kim Jopet sa girlfriend ko, I love you, kay mama, I love you. So yun, ako yung kaisa-isang bumoto kay Calix, Anthony. I love you, kay mama, I love you. So yun, ako yung kaisa-isang bumoto kay Calix, Anthony. Ang boto ko round 1, 9.5 para kay Calix, 8.5 para kay Kilan, so 1 point na lamang. Sa round 2, ang boto ko 9 para kay Calix, 8.5 para kay Kilan. At yung round 3, 8.5 para kay Calix, 9.5 para kay Kilan. So, tinotal ko siya, 1 point yung lamang ni Calix. Nung tinignan ko kay Kuya Sight, may overtime si Calix ng round 1 at round 2. Pero, para sa akin, hindi ko na siya, wala nang matter yun para sa akin kasi hindi naman dragging yung performance ni Calix dun sa overtime niya. So yun, ako kaisa-isang bumoto kay Calix. Napakalakas ng laban po. Shoutout daw muna. Yo, shoutout sa Steven Mixtape ni Vicente, sa Space Pod, sa Watcha the Parel. Kay Tito Anton Magpayo, kay Snag sa Metaphor, sa kapashoutout sa Anong, sa Elis, sa Omo Boys. At syempre sa Space Pod, kay Jaja, kay Johanna Garcia, kay Lola Delia, kay Lola Elena, I love you sa tatay ko, sa may-ari ng clothing. Kaya naman. Last one, binoto ko si Kilan. Si Calix malakas talaga yung mga bit-bit niya ngayon pan-tournament, pero kasi yung dala ni Kilan entertaining, consistent, sunod-sunod, out of nowhere jokes, witty, tapos hindi siya dragging, kumbaga wala siyang dead air. Oo. Sunod-sunod. Tama. Ito yung mismong battle na to, yung patunay yung ang daming galit sa mga Kenkoy. Kasi ayan na yung paraan para promektang patay ng kalaban. Hindi na kailangan magpaligoy-ligoy pa eh. Tama yan. So, yun yung pinag-aiba nila. Sinisimplify niya yung jokes ng rekta. Kung ikukumpara mo sa mga technical na minsan nagda-dragging, mapapaisip ka talaga kung saan ka lulugan. Doon ako sa bit-bit ni Kilan. Although may halo pa rin na bars kahit paano. Kaya round 1, Calix ako, 2-3, Kilan. Yo, Jem, una sa lahat, congrats sa dalawa. Okay, yun, solid na breakdown yun para kay Slack 1. Gusto ko yung breakdown niya doon. Tangina, sobrang dikit nun, hirap i-judge. Round 1 ni Kilan, siguro pinaka-highlight ng round 1 ni Kilan, jokes. Pero kay Calix, tangina, yung jokes din yung highlights, pero may mga punchlines, yung bandang dulo, yung mga punchline. Ang lalakas nun, so round 1 binigay ko kay Calix. Sa round 2, maganda yung mga punto tsaka jokes ni Calix, consistent. Lalo yung ender po, kinangina, pero yung jokes ni Kilan sa round 2, tapos yung momentum nung round 2 ng jokes ni Kilan, tuloy-tuloy, walang dead air. So yung ender din ni Kilan sa round 2. Kasi yung round 2 ni Calix, siguro yung naglapag siya ng power bank, tapos yung medyo hindi ko na lumambing na maayos. Siguro sa round 2 kay Kilan ako. Sa round 3, balanse pa rin si Calix. Tapos yung ender po, kinakala ko kay Calix na yun. Pero round 3 ni Kilan, yung effectivity ng jokes ni Kilan, yung bilog, bola, bagalan, stomo, Tagalog, tapos yung ender, tangina. Grabe yun. Plus, pinakita sa amin yung oras, overtime si Calix ng 1 and 2. So, nagmatter din yun dahil sa dikit na laban na yun. Actually, pang pumanat si Kilan, so mas tumatak siya para sa amin. So, 2-1 kay Kilan. Pero kung kasi Calix, tangina yun. Yo, it's Magus, Triangulo. Yun. Shoutout sa lahat. Una sa lahat, gusto ko sabihin, sobrang swabe ng mata nila, napakalakas. At sa ulo niya talaga. Sa akin, magkaiba yung banggaan nila. Parang aggressive, pero magkaiba yung technique nila sa pagsusulat, saka yung approach nga mismo sa gitna. So, yun. Unang-una, panalo sa akin sa round 1 si Calix talaga, sobrang lakas ng opener yun, sobrang lakas, ang dami ng punchline na binitawan sa, kumbaga sa notes ko, mas marami siyang nabitawan talaga na punchline kumpara kay Calix kay Kilan, pero basta sobrang lakas si Calix sa round 1. Sa round 2, doon na sila nagbabanggaan, tapos round 2, round 3, doon na biglang umarangkada talaga si Kilan. Tapos, yun nga,
Though hindi naman talaga bumabase masyado sa Crowd. Yes. Sobrang nakatulong, sobrang ano pa rin, nakaka-apekto yun ng konti lang, pero sa preference ko pa rin, mas marami pa rin, mas magandang, mas marami pa rin nabitawan na mas malakas si Ilan, kumpara kay Calix sa 2 at 3. Pero sobrang parlakas pareho, so 1 Calix, 2 at 3 Ilan, so Ilan. Yung Archer, shoutouts muna sa laban na yung prop sa kanilang dalawa kasi solid yung laban na yun para sa akin kasi syempre nanood ako dito ay nga pinunta ko diba? Hindi, pero ano ang tawag na ito round 1 para sa akin tay kasi ang lakas nun yung kay Calix tapos natumbasan ni Kilan. Ang pinagkaiba lang may joke si Kilan tsaka bars ayun lang, tsaka round 2 yung kay Kilan na yun, Kilan tsaka round 3. Pero props sa mga sulat ni Calix, tang inang hindi ko ano yun, iniintindi ko aga ano nila eh, yun lang. So, ayun. Wala tayong naging kapares na boto doon. Pero parang most of the MCs naman or judges naman dito is binoto si Kilan ng 2 and 3 which is okay yun. Yung especially yung 3 kay Kilan talaga yung malinaw. Pero yung 2 kasi tinabla ko yun dahil magkaiba talaga sila ng banggaan doon. Ayun. Ang hirap ng battle na to. Ang hirap. So, wala na ako siguro kung sasabihin pa dito. Tapusin natin yung video. Pero yung next na review natin, at for sure, Casper Nathan yun. Tignan natin kung anong klaseng battle yun. Sana, ang hirap ng battle na to. Sobrang hirap. Kay Kilan talaga yung battle. Kung per round, tabla. Pero sa score, lamang ng 1 point si Kilan. 25-24. So, shoutout sa dalawang battle MC na to. So, shoutout. Pedestal 3 at Motos Battle League. MZite, shoutout. So, kita-kits tayo sa Casper vs Nathan or kung ano man yung matipuhan natin na first round dito sa Fuego 2 event. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.